pagpapatuloy ng seryeng Mga Batang Lansangan, dalawa sa mga call girls sa Ermita na in-interview ni Ricky ay sina Lilibeth at Lina. Di nila tunay na mga pangalan. Edad lang ni Lilibeth ang 14 sa kanya. Ang iba, itsura, pananalita at tingin niya sa buhay ay tumanda na. Kung tumatanda ang kaluluway, kasama na rin siguro yon. Mga Batang Lansangan sa Ermita na Virgin. Reportage. Dalawa sa mga call girls sa Ermita na in-interview ni Ricky ay sina Lilibeth at Lina. Hindi nila ito tunay ng mga pangalan. Edad lang ni Lilibeth ang 14 sa kanya. Ang iba, itsura niya, pananalita niya, tingin niya sa buhay ay tumanda na. Kung tumatanda ang kaluluway, kasama ni rin siguro yon. Stowaway ako, anya, taga Cebu. Isang bugaw daw ang nagdala sa kanya sa Maynila. Pangako sa akin, may makikita akong artistang magaganda. Si Maricel, si Janice. Tapos, magtatrabaho din daw ako. Pag may umorder ng beer, ako ang magbibigay. 4 silang babae sa barko. Puro wala pang 13. Pagdating sa pier, sinalubong kami ng isang babae. May-ari pala ng kasa. Siya ang nagpa-virgin sa akin sa hapon. Di siya lumaban dahil, siyempre, takot ako sa bugaw. Hindi ko na alam ang pauwi sa Cebu. Dinugo siya buong araw. Inistay in ako ng hapon sa hotel. 1 linggo. Tapos, bumalik ako sa kasa para singilin sila sa bayad ng hapon. Pero, ang sabi sa akin, ako pa raw ang may utang sa kanila dahil sa mga ginastos nila sa akin. Pinagsawaan siya ng customers. Tapos, inasawa naman ako ng mister ng may-ari ng kasa. Nadiskubring kami, pinalayas. Masakit. Maski di pa bayad ang utang ko pinalayas na ako. Bumagsak ako dito sa open space disco. Nakaupo lang ako, hindi ko malaman ang gagawin. May bugaw, kinaibigan ako. Kung hindi, namatay ako sa gutom. Sumisingod siya ng rugby. Kung sino-sinong nagbubugaw sa akin. Ang kinikita niya ay nauubos sa kasisine. Lagi siyang laman ng sinihan. Hinahanap pa rin niya sa dilim ang mga Maricel at Janice na ipinangako sa kanya ng bugaw noon. Ilang ulit niyang panonoorin ng mga pelikula at saka uuwi sa inaakilang kwarto sa Legarda. Maliligo, lilinisin ang ari niya ng bulak na binabad sa shampoo. Magbibihes at saka muling papasok sa trabaho. Noong mga unang gabi niya dito sa Maynila, kapapalayas lang sa kasa. Walang matuluyan at walang pera. Natutulog siya sa sulok-sulok, sa mga bangkito at sinihan. Bago makatulog ay naaalala niya ang mga iniwang magulang at kapatid. Lalo na kapag sumasapit ang araw ng Pasko. Pero mabait ang rugby. Nakakaunawa ng lungkot. Pag may tama ka, parang wala ka ng problema. Pinwersa na lang niya ang sarili niyang huwag nang maging bata.